Hello, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas News Insider at ito ay pinamagatang kakapasok lang. Grabe, mga media at PCSO. Robles, wala nang kawala sa matinding pasabog ni Senator Amy Roque. Aba, ay may Roque na ba? Hindi. Ba't ganun napindot? Ayan, din si Amy at si Harry Roque. Yun. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng videong ito at bigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Alright? Pasok! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Amy Marcos nagsalita na at tinawag na Guinness World Holder ang PCSO sa dami ng mga nananalo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila may hocus-pocus di umanong nangyayari sa loob ng PCSO dahil sa 5 laro ng jackpot prize nito sa loto na nagkakahalaga ng 1.7 billion pesos. Tinamaan agad sa loob lamang ng 5 buwan. Labis namang pinagtataka ng taong bayan lalo na ng mga mananaya dahil noon hindi naman daw ito nangyayari at once in a blue moon lang daw ang tumatama sa jackpot prize ng loto. Kaya Senator Amy Marcos nagsalita na tungkol sa mga kahina-hinalang sunod-sunod na pagkapanalo sa loto jackpot prize ng PCSO. Ayon pa kay Senator Amy Marcos, kailangang malaman ng Guinness ito. Sobrang galing eh. Tayo na yata ang may pinakamaraming nanalo sa loob ng isang taon. Di mo malaman kung matatawa ka, maiinis o matatakot. Unquote. Isa ngang makabuluhang kasi naman yung ginawa nila parang ano talaga, kahina-hinala eh. Sa tagal ng panahon, sweepstakes, loto, di ba? Ang hirap tamaan ng jackpot niyan. So ito sa loob ng 5 buwan, isunod-sunod yung nanalo. Eh di wow, napakagaling mo naman, no? Napakagaling nung tumataya na yan yung mga nanalong yun. So, ibig sabihin, maganda palang tumaya ng loto ngayon kasi baka mananalo ka. So, parang encouragement yung nangyari dyan. Pampalakas loob. Na, sige, tumaya kayo ng tumaya. Bukas, pwede na kayong manalo dyan. Diba? Kasi may nananalo na. Parang sinabi naman nila, nung mga nakakaraan, kaya walang nananalo, matagal may manalo, is may hocus-pocus. Parang ganon. Ganon ba yan? Ha? Ang sinabi ni Senator Amy Marcos, lalo na't napag-alaman din na nitong taong 2023 ang may pinakamaraming nanalo na umabot ng 77 katao ang tumama ng jackpot prize ng loto. At ang mas ikinagulat pa ng taong bayan ay ang 433 na mananaya na sabay-sabay na nanalo di umano sa loto noong October 2023 ng halagang 236 million pesos jackpot prize ng loto. At ngayon, January 2024, magkasunod na naman na tinamaan ang jackpot prize ng loto na nagkakahalaga ng 640 million pesos at 698 million pesos at parehong isang tao lang ang tumama. Kaya marami tuloy sa ating mga kababayan ang labis na nababahala at lalong nawala ng kumpiyansa ang taong bayan sa nasabing ahensya dahil ang inaakala nilang pag-asa sana nila para umahon sa kahirapan ay wala palang katotohanan. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, si Mel Robles sa Malacanang pa nagdiwang ng birthday. Napaka-special naman niya sa mag-asawa. May pa-birthday greetings pa mula kay BBM. Pero sa mga binahasa, grabe, lakas ha? abaw at namatay. Wala silang pakialam, wala man lang pakikiramay kahit sa video. Ang daming kontrobersiya nitong admin na ito. Kaliwa kanan, wala man lang aksyon yung mga Panginoon sa palasyo. Laki ng talo ko dito. Ni minsan, wala pa sa kalahati ang balik na wala na talaga yung loyalty ng mga mananayang Pilipino. Dapat ibalik ang pamumuno ng bansa sa mga Duterte para matakot ang magnanakaw sa gobyerno. Lahat na lang kinakamkam na mga ibang namumuno sa PCSO. Kaya yung kumbaga encouragement na yun na ginawa nila, kung encouragement yan, yung mga nanalo,
is hindi. Hindi yun ang naging resulta. Ang naging resulta nun is marami talagang nadismaya at maaaring wala nang tumaya lalo dyan. Diba? Talagang malulugi ang loto na yan dahil sa ginawa nyo. Imbis na maparami nyo, is lalo nyo pang mapapakonti. Talagang ngayon, no, laging nai-issue talaga, no? Ang daming issue dito. Para nagiging showbiz na yung government natin ngayon. Grabe, show business ang dating. Laging laman ng chismis, laging laman ng ganito, na hindi na natatakot yung mga ganito, no? Naubos nga yung mga adik-adik, yung mga ano naman ang dumadami, yung mga corruptables. Kahit sino pa ang maupo sa bansang ito, kung magpapasilaw sa salapi, wala na talagang pagbabago sa bansang ito. Focus, obvious na obvious. Nangyayari noon, ngayon lang na may ganyan karaming nanalo sa loto. Sana naman sa obvious na mga ebidensya, may managot na. Baka puro pagdinig lang, tapos mawawala na lamang na parang bula, na parang walang nangyari. Unquote. Ay, sinabi ni Senator Amy Marcos, si super ate to the President. Ayun, si Harry. Guinness Book of World Record holder ang PCSO sa dami ng mga nananalo sa kanilang mga bola. Abay, mantakin nyo, minanalo ng 560 million. Bago dyan, minanalo ng 49 million. Now, ang Marites, abay, baka walang totoong nangyayari. Baka Marites naman po to, hindi to katotohanan. Baka naman magreklamo na naman sila na ako'y nagpe-fake news. Inuulit ko lang, Marites, na baka ang nananalo, sila-sila rin at ginagamit daw na fundraising. Now, para mapasinungalingan to, anong ginawa ng Mel Robles? At ito naman po ay base sa hearing ng Senado. Abay, nag-publish ng picture di umano ng isang nanalo. Kaya lang, napansin ng mga netizens, uy, yung picture ng nanalo, edited. Actually, sa totoo lang, hindi ko alam bakit obvious na edited yan, no? Ito yung larawan. Pero mukha nga edited kasi tignan nyo yung hawak na cheque, no? Parang superimpose yung larawan. Hindi sila makakawala sa mapagsuring mata ng mga tao. Di ba? Dami naman ng Mayor Robles na edited at ang dahilan daw ay para itago ang identity for security purposes. Hello! Pinagdududahan na nga po kayo na kayo lang ang nananalo dyan. Tapos, para mapasinungalingan yan, naglabas kayo ng larawan na inedit nyo naman. Anong isipin ng taong bayan? Lalo tuloy, tumindi pa ang hinala na wala talaga nang nanalo dyan sa PCSO kung hindi kayo. Dahil baga parang bogus lang Kasi naman, ano ba naman pumasok dyan sa isip nyo para mag-edit kayo ng mga tao na ganyan? Kasi pinaliwanag niya is talagang inedit talaga, talagang inamin talaga. Maganda naman talaga yung umaamin ka. No? Pero, bakit kailangan nyo kasing gawin? Diba? Or, sinabi nyo nga na gusto nyo lang dyan ipakita na yung nanalo, na may nanalo talaga. Pero, yung nanalo, iba, parang ganyan. Or, tinakpan nyo lang siya, nilagyan nyo ng ganyan. Siya yan, pero nilagyan nyo yung mga damit. Yung damit pa nga, seller pa yung may-ari ata, nakakita Diba? Marami naman na nanalo noon, kahit hindi mo na ipakita. Diba? Ayan tuloy ang nangyari. Ulitin ko, hindi encouragement ang nangyari, disappointment. Facebook, umamin na heavily edited yung larawan na yan. Alam nyo, hindi naman kinakailangan kasi magsinungaling kung nagsasabi talaga ng totoo. Yung pag-edit ng larawan, yan po isang pagsisinungaling, di ba po? So ngayon, mas lalo pang nabuo sa isipan ng tao na baka nga walang nananalo dyan at sila-sila lang ang nananalo. Alam niyo po, masakit sa akin yan. Bakit? Marami pong hindi nakakaalam sa inyo. 3 buwan po ako naging corporate secretary dyan sa PCSO noong panahon ni Serge Valencia. Kaya po 3 buwan lang, lumabas yung appointment ko sa UP as full-time professor. So, pinili ko na maging professor sa UP kesa manatili sa board ng PCSO. Pero nakita ko po talaga kung gano'ng ka-epektibong mabigay ng tulong medikal ang PCSO. Una-una sa lahat ng empleyado, kasama na po ako doon abay, libre po lahat ng gamot ko bilang isang diabetic. At kung magkakasakit, sagot na rin. At talaga naman po, ang mga mahihirap, ang inaasahan lamang, medical assistance galing sa PCSO. Oo. Nung tayo po ang nanay ko, dinadialysis dati. Diba? Lumalapit kami dyan sa PCSO. Malaki tulong yan, tapos ginaganyan nyo lang. Diba? Kung mawala ang PCSO, naku,
Napakalaking impact yun sa mga tao. Di ba? Malaki ang epekto sa mga tao niyan. Alam natin dyan sa PCSO na napakalaki ng pondo niyan. Kaya nga nakakatulong yan sa mga tao. Dahil yung mga sugal-sugal nga, di ba, dyan yung mga binabagsak yung mga ano, di ba? Yung mga kita, yung mga ganyan, yung mga porsyento, di ba? Ganun yun eh. At sinulong natin ang universal healthcare. Ang isa sa pinanggagalingan ng pondo para mapondohan itong libreng gamot at libreng paggamot, kalahati ng kita ng PCSO, kalahati ng kita ng PAGCOR, sin taxes, at saka yung annual appropriations. No? So ganyan ka-importante po at ganyan kalapit sa puso ko ang PCSO. Hindi lang dahil minsan ako naging kabahagi ng pamilya ng PCSO. Kung hindi, kung wala pong PCSO, hindi po mapapatupad yung pinaka-importanting batas na aking naisulong bilang isang kongresista, ang universal healthcare. So ayaw ko po na pinagdududahan ng tao kung talagang minananalo dyan sa PCSO. Eh alam niyo po, pag nawala ang tiwala ng tao dyan, sino pa ang bibili ng ticket ng PCSO? Tama. Wala na. Miski pa mag-online tayo, kung ang paniwala ng tao ay hausaw naman at wala talagang nananalang totoo dahil sila rin ang nananalo, bakit ka patataya? Eh kaya nga po ako, hindi na ako tumataya dyan eh. Hindi sa dahil dati naman ako'y tumataya, no? Pero siguro wala lang talagang panahon at miski may online na, no? Pero sana nga po, hindi na ginawa yan ng PCSO na inedit pa nila yung larawan Tama. na ginagamit nila para pasinungalingan Tumpa. na wala naman totoong nangyayari dyan sa PCSO. Lalo lang silang lumubog sa kumunoy kumbaga. Ngayon, mas matindi ng pagduda ng tao na wala talagang nananalo dyan sa pag-amin sa pag-edit ng larawan na yan. Alam mo, para maibalik ang transparency dyan, unang-una, yung dapat tinetelegraph ang pagbobola. Pangalawa, dahil alam ko po, doon sa train law na inalis na rin yung tax exemption ng mga panalo ng PCSO, dapat ang BIR na ang magsabi na binawasan na talaga nila ng buwis yung panalo, miski hindi sabihin ng identity. Ako po'y naniniwala naman na, kita nyo yan, kung malaman ng taong bayan kung sino yung nanalo ng 560 million, baka sila nang susunod na maging biktima ng kidnapping, no? Dahil ang ganyang karaming cash, talaga namang magiging target ng mga kidnappers for ransom, no? So, hindi naman dapat talaga isang publikong identity, pero dapat meron at saka kapag ikaw ay nanalo, sigurado pag nalaman nila yan, hindi matatahimik ang bahay ng nanalo araw-araw. Baka kahit natutulog na siya is may kumakatok pa ng mga dati niyang kalaban o kaaway ay makikipagbati na sa kanya at nangungutang. O humihingi ng balato. Ganyan yan eh. Oh. Transparency at dapat pinagkakatiwalaan ka ng taong bayan. Alam nyo, mahirap sabihin to, no? Pero sa tingin ko, talagang nagkaroon ng dagok sa tiwala sa PCSO na nanggaling pa sa kanila na inedit nila yung larawan na yan. Baka kinakailangan palitan ang mga personalidad dyan sa PCSO para mabalik yung tiwala ng taong bayan nang sila'y bumili uli ng mga ticket at magpusta online nang sa ganun. Lumaki naman po ang kita ng PCSO dahil pag mas malaki ang kita, mas malaki po ang pondong mapupunta para sa libreng gamot at libreng paggamot sa universal healthcare. Tama naman yun, no? Parang computer, di ba? Kapag masyado nang mabagal o marumi na, marami ng virus, is dapat mo nang i-reformat. Dapat yung PCSO is ma-reformat eh. Di ba? Kasi kapag tama si Attorney Harry Roque doon, na kapag gumanda ang kita ng PCSO, kapag gumanda yan, is maraming matutulungan. Ngayon, paano ang gagawin para gumanda? Is maglagay ka ng mga tao doon na hindi corrupt, yung hindi hindi loko-loko, di ba? Kailangan yung matino para lumaki yung pondo at maraming matulungan ang PCSO. Ang tanong diyan, sino ang karapat dapat ilagay diyan? Di ba? Ang hirap ngayon. Naku, ang hirap maghanap ng ganung tao. Oo nga pala, no? Bago tayo magpatuloy, no? May lumabas din na balita na apparently, yung mga namumuno ngayon sa PCSO, kinasuhan din dahil dati sila nagtatrabaho parang sa LRT at ngayon po ay may hinaharap din silang mga kaso. Well, hindi pa naman po yung conviction, no? So, meron pa silang presumption of innocence. Pero sa panahon na pinagdududahan na sila lang nananalo, lalabas pa yung balita na nakasuhan sila ng graft dahil doon sa kanilang trabaho na bago lumipat ang PCSO, lalong nadagukan ang tiwala dyan sa PCSO. Kung ako sila, voluntaryo na ako magbibitiw for the sake of the institution. Dahil sa mulat-mula naman po talaga, itong Philippine Charity Sweepstakes Office ang siyang inaasahan ng mga mahihirap para sa kanilang mga pangangailangang
medical. Ito, natating natunghaya ng video na nagbula kay Pinas News Insider at syempre, natunghayan din natin si Attorney Harry Roque. Ayan ha, kaya kayo dyan sa PCSO. Hay nako, magtino kayo, no? Sana no may maupo diyan sa PCSO na matino, 'di ba? Kasi ang daming umaasa diyan na kababayan natin na may mga sakit na diyan kumukuha talaga no ng mga gamot, 'di ba? Yung mga cash assistance pa nga may nakukuha diyan eh. Ako na lang kaya diyan sa PCSO. Ano masasabi nyo dito mga katunay? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.